Marcos, hinubad na ang kanyang maskara at nalantad ang kinatatakutan ng mga kawatan. Pangulong Marcos, tahimik pero matinig, ipinakita niya na ang tunay na mukha sa likod ng isang maskara. Mga milyonaryong kawatan, high-valued drug lords, at ang mga nasa kapangyarihang opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa droga, natatakot na. Naman ang pagtatala ng pagbaba sa crime rate sa Metro Manila. Nasa 451 ang naitalang incidents sa unang buwan ng 2025 na mas mababa kung ikukumpara sa 561 sa kaparehong buwan noong 2024. National Capital Region Police Office reports a 23.73% decrease in index crimes from November 2024 to January 2025 compared to the same period last year. Based on the Metro Manila Police's data, the NCRPO seized more than 150 million pesos worth of illegal drugs. The Capital Police Force arrested more than 3,000 players and confiscated over 900,000 pesos in pot money in more than 1,500 operations. Furthermore, the police logged over 2,000 arrests of wanted persons and about 350,000 violators of local ordinances during the same period. Sa likod ng katahimikan, may isang utak na gumagalaw at ngayon unti-unti nang lumalantad ang mga may bahid ng kasalanan. Isang malaking operasyon na naman ang bumulaga, 68 na drug personalities at 34 na high-value drug targets ang bumagsak. Pero teka, bakit parang walang ingay? Bakit biglang natameme ang mga kalaban? Dahil natatakot ba sila? Tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi ibig sabihing walang nakikita, walang nararamdaman o walang ginagawa. Sa katunayan, mas nakikita niya ang tunay na mukha ng mga nagkukubli sa maskara ng kasinungalingan at kasalanan. At ngayon, unti-unti nang gumuguho ang mundo ng mga may bahid ng kasamaan. 25.6 milyong halaga ng droga kumpiskado. Mahigit 35,000 na piraso ng marijuana plants ang winasak at nahuli ang 68 na drug personalities. Kabilang dito ang 34 na high-value targets. Oo mga kaibigan, paano ba ito nangyari? Bakit bilang parang may super intel ang PNP? Pangulong Bongbong Marcos, ang tahimik na estratehista na nakikita ang tunay na mukha ng mga kawatan. Maraming bumabatikos kay Pangulong Marcos dahil daw hindi siya maingay sa war on drugs. Pero sa mga hindi nakakaalam, hindi lang puro daldal ang laban sa droga. Hindi ito isang paligsahan ng pag-aasta. Hindi ito paramihan ng press release. Ito ay isang tahimik pero matinding misyon. Dahil ang pinakamapanganib na kalaban niya ay hindi mo alam na minamanmanan ka na pala. At yun mismo ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Busy siya sa napakaraming mga bagay sa pagdedevelop ng ating bansa, sa pakikipag-ugnayan sa mga embahada ng iba't ibang bansa at mga leaders ng iba't ibang bansa, ang pag-lead sa kampanya ng kanyang mga senador. Pero ang hindi alam ng mga mayayamang kawatan, tahimik lang siyang kumikilos pero ang may mga kasalanan nagsisitaasan ng balahibo. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Mga milyonaryong kawatan, takot na mga super drug lords ay unti-unti nang nauubos. Mga kalaban nananahimik na. Dati kung sino ang malakas mag-ingay, siya ang tila may kapangyarihan. Pero ngayon, kung sino ang nananahimik, siya ang tunay na may kontrol. Dati ang drug lords matapang, ngayon lumulubog na.
Dati ang mga kriminal, kampante, ngayon nagtatago na. Ayon sa latest na data, bumaba ang crime rate sa Manila ngayong Pebrero ng 37%. Nagpapatunay lamang na gumaganda ang performance ng ating Pangulo sa pinakamalaking syudad sa ating bansa. Dati ang oposisyon todo banat, ngayon biglang nananahimik at wala nang may bato sa ating Pangulo. At bakit? Dahil ngayon lang nila napagtanto, hindi mo kailangang sumigaw para maging makapangyarihan. Ang tunay na matalino hindi nagpapakita ng baraha, pero kaya kang pataubin sa isang iglap. Pero ano ang susunod? Kung nagawa ito sa loob lamang ng isang buwan, ano pa kaya sa mga susunod na buwan? Kung 34 na high-value targets at 68 na drug personalities, kabilang na ang mahigit 2 milyon, ang na-neutralize ngayon, ilan pa kaya ang susunod? Dahil ang laban sa droga at katiwalian ay hindi isang mabilisang sagupaan. Ito ay isang mahabang digmaan ng diskarte, utak at tiyaga. Mas matinding operasyon, mas malalim na investigasyon, mas tahimik na kilos pero mas mabagsik na resulta. Dahil ang tunay na talino kaibigan ay hindi sa ingay nasusukat. Ang tunay na lider hindi nagmamalaki pero gumagalaw na eksakto sa tamang panahon. At dito natin makikita, hinubad na ng ating Pangulo ang tunay niyang mukha. Tahimik pero ramdam na ramdam ang bagsik ng diskarte niya. At ang tanong ay, ano ang susunod na galaw? Handa ka bang makita kung sino pa ang matutumba? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Romans 13 verse 4. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit kung ikaw ay gumagawa ng masama, ay matakot ka, sapagkat hindi niya dala ng walang kadahilanan ang tabak, sapagkat siya'y lingkod ng ating Panginoong Diyos, isang tagapaghiganti upang iganti ang puot sa gumagawa ng masama. Sa gitna ng laban kontra droga at kriminalidad, marami ang nagtatanong, tama ba ang ginagawa ng gobyerno? Tama bang hulihin ang mga kriminal? Ang sagot ng Biblia ay malinaw. Ang pamahalaan ay tinalaga ng ating Panginoong Diyos upang magdala ng hustisya sa mundo. Ang mga otoridad tulad ng PNP at ng ating pamahalaan ay ginagamit ng ating Panginoong Diyos upang supilin ang kasamaan. Ang batas ay hindi para sa mabubuti, kundi sa mga lumalabag dito. Ang tunay na kapayapaan ay hindi makakamit kung ang kasamaan ay hinahayaang maghari. Ngunit ang tunay na sagot ay hindi lang sa ating gobyerno matatagpuan, kundi sa ating Panginoon Jesus mismo. Si Jesus ang tunay na hustisya at pagbabago. Oo, dapat nating labanan ang droga at kasamaan, pero hindi sapat ang kulungan o parusa lang. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagpapalaya sa tao mula sa kasalanan. Ang pinakamakapangyarihang solusyon sa problema ng droga at krimen ay hindi lang batas, kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus na nagbabago ng puso ng tao. Dahil kahit gaano kahigpit ang batas, kung ang puso ng tao ay wala sa ating Panginoon Jesus, babalik at babalik lang ito sa kasalanan. Paano ito nauugnay sa atin? Bilang mga Kristiyano, dapat tayong sumuporta sa hustisya, pero huwag kalimutan na ipanalangin ang tunay na pagbabago sa puso ng bawat isa. Huwag lang tayong umasa sa gobyerno. Dapat nating dalhin ang liwanag ng ating Panginoon Kristo sa mga naliligaw ng landas. Tumulong tayong ipahayag ang ebanghelyo dahil ito lang ang tanging makapagliligtas, hindi lang sa mga kriminal, kundi pati na rin sa lahat. Ang batas ay kailangan, pero ang ating Panginoon Jesus lang ang tunay na solusyon. Kung gusto nating masugpo ang kasamaan, dalhin natin si Kristo sa puso ng bawat Pilipino. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po o aming Panginoong Diyos sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa aming bansa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago sa aming puso, gayon din sa mga tao na nagkasala. Bigyan niyo po sila ng pag-asa, Panginoon, ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. At nawa ang aming Panginoon Jesus ay tumahan sa puso ng bawat isa mula ngayon at magpakailanman, at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatapos sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.